Driving in the Philippines is very challenging. Sabi nga ng iba, pag nakapagmaneho ka na daw sa Pilipinas, kaya mo na rin mag-drive sa iba pang dako ng mundo. Whether totoo man yan o bola lang, we cannot deny na marami pang pwedeng i-improve sa driving environment and motoring culture natin. And we can identify a lot of things para kahit papano, mag-improve ito kahit konti. Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, ipapakita natin ang 7 motoring wishes natin for 2024. Sa iba, this may sound too insignificant or too obvious, pero I personally believe na this will improve our overall motoring and driving experience. Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Eto, yung mga nasa motoring wishlist natin for 2024 na sana ay makatulong sa pag-improve ng overall commuting and driving experience natin. Number 1. Regulate e-bike and e-trike. Very noticeable na dumarami na ang mga e-bikes, e-trikes, and other electric vehicles sa mga villages, inner roads, at minsan, maging sa mga major highways sa bansa. And before it's too late, we need to regulate those e-vehicles. The word is regulate lang ha, not ban. My personal take dito ay will require na merong driver's license ang lahat na nagmamaneho ng e-vehicles para maiwasan yung mga nakikita nating elementary students at ilang mga nanay na possible walang proper training o education sa pagmamaneho sa kalsada. Also, kasama na rin nga dyan ang strict implementation ng e-vehicle registration sa LTO para ma-check regularly ang roadworthiness ng mga ito. Lastly, just like tricycles, ipagbawal din sana mga e-bikes o e-trikes sa mga national highways para na rin sa kanilang safety. Number 2. Hazard lights are not a park anywhere button. Mga ka-Chanli, please do not abuse the use of hazard lights. Hindi porket naka-hazard lights tayo sa gilid ng kalsada ay may karapatan o license tayo magstay o mag-park doon. Please be considerate sa ibang motorist. Kung need talaga, find an area na mas maluwag ng konti at doon tayo tumigil sandali. Masikip na ang kakalsadahan natin ngayon at yung pagstay natin sa gilid ng a minute or two will create a domino effect ng traffic and frustration sa ibang motorista. Number 3. Do not hog the leftmost lane. May reason bakit tinatawag na passing lane ang leftmost lane na expressway at ito nga ay para makapass o maka-overtake ang ilang mabibilis na vehicle. Unfortunately, napakaraming umaabuso rito. They just simply hug the first lane even without the intention to overtake. Siguro, they just like it there kasi kadalasan, mas makinis ang kalsada doon o kaya naman walang bus o truck na kasabayan. Ang nakakatawa, sa dami ng gustong bumabad sa leftmost lane, minsan mas mabilis pa ang flow ng traffic sa middle lane. Again, wag po tayo bumabad sa fast lane na expressway. Overtaking lane lamang yan. Ibalato na natin yan sa mga need talagang gumamit niyan, lalo na mga emergency vehicles. At kung gagamitin man natin, ugaliin nating bumalik sa middle lane pagkatapos overtake. Applicable din ang reminder na yan sa mga buses sa trucks na bumababad sa lanes na may nakasulat na bawal ang bus sa truck dito. Pero ayon, patuloy pa rin sa pagsuway. Number 4. Always use vehicle turn signals. Hindi ko na isasama sa wishlist ang paggamit ng hazard lights while raining dahil mangilan-ngilan na lang silang gumagawa nito ngayon. Kudos sa mga pages and influencers sa pagsulong ng awareness sa iba't ibang social media platforms. Pero yung hindi paggamit ng tamang turn signal sa pag-change lane ay napakatalamak pa rin. At madalas nga mga private vehicles pa ang usual offenders ito. Changing lanes and not properly using turn signal is very dangerous, reckless and disrespectful. Sa totoo lang, nakakainis at nakakainit ng ulo yan. Also, wag naman tayo manadya, kung nag-turn signal yung nasa unahan ng vehicle, wag mo naman biglang bilisan o hindi sila bigyan ng enough space to make their move. Give and take tayo this 2024. Before we continue,
Kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Number 5. Riders, please honk before you overtake. Most of the time, sa unahan at sa left side mirror nakatingin ang driver ng kotse na may paminsan-minsang pagsulyap sa right side mirror. Kaya kung rider ka at gusto mong mag-overtake sa right side ng kalsada na isang lane lamang, bumisina ka muna to warn the driver sa front na andun ka sa gilid. Don't assume nakita ka ng driver. Napakarami ng sumemplang o naipit dyan. Also, wag din sana sumabay sa sharp corner lalo na kung isang lane lang ang kalsada. It will be very dangerous lalo na kung may sumabay pang isang rider sa kabilang side naman. Imagine, tigkabilang side may riders. Isang maling kabig o maling tansya lang ng 4 wheels, may posibleng mahagip o masaktan dyan. Number 6. Be considerate in toll plaza. Believe it or not, hindi lang sa kalsada dumidiskarte o nanggugulang ang ibang Pinoy, maging sa mga toll gates din. 2024 na, baka pwedeng we change a bit for the better. First, huwag tayong manadyang maningit sa pila. Pare-pareho lang namang importante sa atin ang oras. Second, let's make sure na may sufficient load balance ang RFID at naka-ready palagi ang card in case hindi ma-read para hindi tayo makaabala sa iba. Lastly, huwag tayo tumutok sa vehicle sa unahan, lalo na kung naghihintay pa itong maska ng RFID sticker. Minsan, lalong tumatagal sa exit dahil sa sobra nating pagtutok. Number 7. Properly align your headlights. Marami sa atin na nagpapa-LED ng headlights para mas maliwanag ang output kapag gabi. Para mas safe ang night driving, ika nga. Pero minsan, bara-bara ang installation at alignment ito. May chance na makabulag ito sa kasulubong natin at maging sa vehicle na nasa unahan. At hindi ito nakakatuwa. Madalas, napakadelikado at nakakainis din ito. Minsan nga, I wish meron akong high beam sa rear o tail lights to send a message sa likurang sasakyan na nakakasilaw ang headlights niya. Another day, another opportunity. Yan yung sikat na quotation ni Trae Young na isang sikat na basketball player sa NBA. 2024 na, and truly, another year, another opportunity ito for all of us to be a better motorist this year. Another chance to make our road safer in 2024. Have a great year mga ka-Chanli! Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!